Hello everyone, kumusta po kayo? So ang ituturo ko pong tutorial ngayon ay ang paggawa ng pattern para sa blouse na walang collar or may collar. So meron akong listahan dito ng mga sukat para sa blouse. Shoulder 15.5, divide yan sa 2 equals 7 and 3/4. Back width or back chest 14 divided by 2, 7 yan. Bust 44 plus 2. Itong 2 inches, hindi siya constant nagbabago siya depende sa luwag ng blouse. So dito, ang binigay ko lang ay 2 inches. 44 plus 2 equals 46 divided by 4 equals 11 and 1/2. Itong down bust 11, bust point 8. Itong bust point divided by 2 equals 4. Itong figure sa likod to, back figure ito. Back figure, ilagay ko nga. Back figure. Next is waistline 35 plus 2 equals 37 divided by 4 equals 9 and 1/4. Hip 1, 43 plus 2 equals 45 divided by 4 equals 11 and 1/2. Hip 2, itong hip 2, tapat na ito ng puwet. Itong hip 1 sa may puson. So, yung hip 2 ko ay 45 plus 2 equals 47 divided by 4 equals 11 and 3/4. Armhole equals 20 divided by 2 equals 10. Sleeves 8 or pag long sleeves 20 and then blouse length ay 24. Okay, so gawa na tayo ng pattern. Una muna ang gagawing pattern ay yung likod. So gawa tayo dito ng shoulder line. So shoulder line. And then baba tayo dito ng 1 inch. 1 inch. Pagkatapos, kunin natin yung kalahati ng armhole, yung 10 inches. Ito, 10 inches. Pagkatapos itong 10 inches, ilagay natin yung figure na 17. And then, pagkatapos yung 17, ilagay na natin yung sukat 24 dito sa 24 plus tupi na to 1 and 1/4. Okay, maglinya na tayo. Ito yan, tapos itong kalahati ng armhole, itong figure, and then yung haba. Tapos yung puti. Okay. So, dito, ilagay natin yung sukat ng shoulder, yung kalahati ng shoulder na 7 and 3/4. 7 and 3/4. Yung dito naman ay 3 inches. 3 inches. And then, i-connect natin to para ng 3 inches. And then dito sa shoulder, baba lang ako ng 1 inch. At dito ay baba ng 1 inch. So, itong markings, i-connect natin dito. Yan. At ito, gawa tayo ng korte. Papunta dito sa center. Yan. And then dito sa linya na to, lagay natin yung sukat ng bust na 1/4, which is 11 and 1/2. 11 and 1/2. Pagkatapos, kunin natin ang kalahati nito, itong shoulder at saka ito.
So, 18 3/4 yan. 4 and 3/8 ang kalahati. Dito natin isusukat yung back twin or back chest na 7 inches. Ayan. Okay yan. So, i-connect natin to. Ayan. Tapos, kunin natin yung sukat ng armhole na 10 inches. 10 inches. So, kailangan yung 10 inches naka-align dito. Ayan. So, ito, ang sukat nito ay 11 and 1/2. So, malaki yan. So, ang mangyari, adjust natin pataas para makuha natin yung 10 inches pero naka-align pa din dito sa sides. Yan. Dito natin para i-align. So, kunin natin yung 10 inches na armhole. Yung 10 inches na armhole. Okay, so yun. Ito siya. Okay? So, itong linya na to, hindi siya steady. Pwede siyang tumaas. Pwedeng bumaba. Depende sa laki ng armhole. So, i-connect na natin. Yan. Tapos, dito sa shoulder, mag-add tayo ng 3/4. 1/2 to 3/4. Yan. So, nag-add ako Hindi, extend lang natin ito. Yan. Pagdating dito sa figure, ito na yung magiging waistline. So, yung 1/4 ng waistline ay 9 and 1/4. 9 and 1/4. 9 and 1/4 plus 1 inch para sa dart. Yan. So, pagdating dito naman sa laylayan, yung second hip na ang pagbabasihan natin. Yung second hip niya ay 11 and 3/4. 11 and 3/4 yan. Yung hip 1, para makuha mo kung saan susukat yung hip 1, magmula sa waistline, down ka ng 4. Yan, dito yung hip 1. And then down another 4. Down another 4 para sa hip 2. So, since ito naman ay hindi na siya umabot sa down 4, sinunod na natin yung sukat ng second hip. Okay, so i-connect na natin yung mga markings. Yan. Okay, so maglagay naman tayo ngayon ng dart para makuha mo kung saan ilalagay yung dart. Itong sukat ng waistline, kunin mo yung center. Ito ay 10 and 1/4, so 5 and 1/8 ang center. Magmula dito sa waistline, baba ka ng 5 inches. Itong 5 and 1/8, ilagay mo din dito sa ibaba. 5 and 1/8. Tapos, dito naman sa taas, magmula dito. Dito hindi dito sa taas. Mismo sa shoulder. Sukatin natin yung down bust ko na 11. 11. Since ito ay sa likuran, tataas tayo ng 2 inches. So, 1, 2. Yan. So, dito, mag-uumpisa yung dart. So, ito ay 5 and 1/8. Ganon din ang ilalagay ko dito. 5 and 1/8. Yan. So, i-connect na natin yung mga markings. Yan. Tapos, itong 1 inch na dinagdag, ilagay natin dito. 1/2 sa left, 1/2 sa right. And then, i-connect na natin. Okay, yan. So, ito na ngayon yung magiging likuran. So, ito yung center fold ng tela. Kapag nilapat mo na to sa tela, ito yung magiging fold niya. Pero kung meron yan dyan zipper, kung merong zipper itong likod, mag-add ka dito ng
1 inch na allowance para sa zipper. Okay? So, gupitin na natin. Pag gumagawa ko ng pattern, hindi ko dito nilalagay ng allowance. Doon na sa tela. Okay. So, ngayon, ang gagawin naman natin ay harapan. So, ang una nating ititrace ay itrace muna natin yung waistline papuntang laylayan. Yan. So, itrace natin ito, waistline. Yan. Tapos yung hips. Yan. Then, itong center na to, i-trace natin hanggang doon sa neckline. Yan. Yan. Okay, so, mag-add tayo dito ng 3/4 para sa button allowance. 3/4. Para sa button allowance. Yan. So, pagkatapos natin gawin yan, yan. Okay, dito tayo sa sides. Itong corner ng armhole, tandaan ko na yan. Tapos, magmula dito, mag-add ako ng 1 1/4 para sa dart. Katapos, itong pattern ko, itataas ko ngayon. Yan. So, ganyan na ngayon ang mangyayari. So, i-trace ko muna. Okay. Dito sa shoulder, ito lang yung iti-trace ko. Ito lang. Yan ang iti-trace ko. Yan. Okay. So, alisin ko na ngayon. So, kunin natin yung sukat ulit ng down bust na 11. 11. Yan. Down bust, shoulder hanggang nipple yon 11. Pagkatapos, linyahan natin ito hanggang doon sa sides. Yan. Then, kunin natin yung kalahati ng bust point na 4 inches. 4 inches. Katapos, sukat ako ng 1 1/2. Kasi kung pwedeng 1 1/4 to 1 1/2. Ginawa kong 1 1/2 kasi ito, balanse naman siya magmula dito hanggang doon sa sides. So, dito, itong 1 1/4, itong 1 1/4, ibaba natin dito. At ito na ngayon yung magiging side dart. So, i-connect natin magmula dito, i-connect natin doon. Yan. And then, kung ano yung sukat nito, ganun din sukat sa waistline.
4 inches. Tapos, magmula waistline, baba ako ng 5 inches. And then, itong 4 inches na to, ibaba ko lang din dito. Okay, i-connect natin yung mga markings. Yan. Tapos, magmula dito sa nipple, down ako ng 1 inch. At dito mag-umpisa yung dart pababa. Okay, so maglagay na tayo ng dart. Half inch dito sa left, half inch sa right. Okay, i-connect na natin. Yan. Okay. Tapos, ito ngayon ang nangyari ganyan. Yan. Pero dito, magbigay ka ng allowance na 1/4. So, adjust mo lang yan. Yan. Ganyan. Okay, kupitin na natin. Dito, mag-add tayo dito ng 1 inch. Pero dito sa kabilang side, wala na. Yan. Okay, so pwede na natin gupitin ngayon. Okay. Yan. Oh, okay. So, ito na ngayon yung magiging bakat. Ito yung magiging front. Kung makikita nyo, nag-add ako dito ng 3/4. Itong 3/4, ibabawas natin dito sa front. Kasi ganito ang magiging mangyayari. Magiging ganyan. Ayan. Ganito. Yan. So, magbabawas tayo dito ng 3/4. Ito. Pagkatapos, dito, bawas tayo ng half inch. Pero dito, wala na. Sa front, magbawas tayo ng half inch. Okay, so gupitin ko na yan. Ayan. Tapos, ayan. Okay. So, kung ang blouse mo ay round lang, pwede na to. Oh, gupitin na natin to. Okay. So, kung ang blouse mo ay round lang, itong front, kunin mo na lang yung lalim. Halimbawa, ang lalim ng neckline mo ay 8 inches. Makikita nyo, kasama dyan yung 3/4 ha. 3/4. 8 inches yung lalim ng yung neckline. Okay. So, ganyan na yun. Mag-markings kang ganyan. Okay, ito natin. So, i-adjust natin ito. Adjust natin kasi nandito yung down. Yan. So, ito yung V-neck. Ngayon, kung round lang, dito ka sa itaas. Kung round lang, magmula dito sa shoulder, sukat ng 4.5. Depende sa lalim ng ano nyo. Sa lalim na gusto nyo. So, ganyan natin. Yan. Kung round neck naman, ganito. Pero kung may collar, ito itaas natin dito. So, ito ay
3 and 1 half. 3 and 1 half. Tapos, lagyan natin ng line. Sports collar to ah. Yan. So, gupitin natin. May collar to ha. Yan. And then, magmula dito sa corner, dito sa sides, sukat tayo ng 1 and 3/4. So, dito mag-uumpisa yung collar. So, gawa tayo ng collar, no? Sukatin natin ito. 3 and 1/4 plus 6 and 1/4 lahat. So, ang collar niya ay 6 and 1/4. Pagdating sa collar, gawa tayo ng collar niya. Tabi muna natin ito. Yan. 6 and 1/4 yung kalahati. Ang lapad ay 3 inches. 3 inches. Tapos, gawa tayo ng line. Ang sukat ay 6 and 1/4. 6 and 1/4. 6 and 1/4. Yan. Tapos, ito, ang sukat nito ay, ito. 1 and 3/4. So, yun din ang gagawin natin 1 and 3/4. Magmula dito, 1 and 3/4. Yan. Tapos, i-korte na natin siya. Yan. Okay. Tapos ito, ipasok lang tayo dito ng 1/2 inch. Tapos ipa-slant natin. Okay. I-check natin to kung 6 and 1/4 ba to. 6 and 1/4 ba yan? Kasi kung hindi, mabawasan natin. O 6 and 1/2 yan. So magbawas pa tayo dito. Kailangan lang natin ay 6 and 1/4. 6 and 1/4. Yan. So dito lang yan. Bawas lang yan. So gupitin natin. Magbibigay kayo ng allowance either sa Manila paper or doon na lang sa tela. Okay, so magiging ganito na ang mangyayari. Yan. Ganito ang mangyayari niya. So, ito, balanse. Yung laki nito 1 and 3/4, 1 and 3/4, balanse yan. So, kapag pinold mo siya, magiging ganyan ang itsura. Yan. Magiging ganyan ang itsura. Okay? So, gawa naman tayo. Lagyan natin ng linya para makita. Okay, so ganyan ang magiging itsura ng iyong collar. Gawa naman tayo ngayon ng sleeves. Yan. So, maglinya muna tayo. Kunin natin yung haba ng long sleeves na 20 inches. 20 inches. 20 inches. Ayan. Then, magmula dito, down tayo ng 4 inches. So, down tayo ng 4 inches. Then, magmula dito, sukat tayo ng 10 inches. Yan. Lagyan natin ng line.
Yan. Tapos, kunin natin yung center nito, yung kalahati ng 10, which is 5. Okay? Then, kunin pa natin kalahati nito, 2 and a half. And then, dito, 2 and a half. Okay? So, dito, layo tayo na, magmula dito, sukat tayo ng 1 inch. So, mag-umpisa tayo dito ng markings. Dito, 1/2 inch. Dito sa center, dadaan ka dyan. Then, dito, 1/2 inch sa ibaba. Okay? So, i-connect na natin. Yan. Okay, so ganyan ang mangyayari. And then, kinuha natin kanina yung sukat ng sleeves. Ngayon, kunin natin yung sukat ng short sleeves, which is 8 inches. Yan, 8 inches. Kung gaano kalaki dito, sukatin mo muna to. Yan. Tapos, liitan mo ng 1/2 inch. So, ito magiging 8 and a half. Yan. So, yan na ngayon yung para sa short sleeves. At kung long sleeves naman, siyempre, susukatin mo tong wrist. Yan. Ito gagawin kong 8 inches. So, 4 ang kalahati. So, diretso na yan. Ganyan. Ganyan. Okay, so, tapos, yung fold dito. Pagdating sa fold dito, yung laylayan, dapat pa-island. Ganon din dito sa, sa short sleeves. Itong, sides ay pa-island. Okay? So, ito ngayon yung sa short sleeves, ito yung sa long sleeves. Gupitin natin yung sa short sleeves. Ngayon, magbawas tayo dito sa harap ng 1/2 inch dito banda. Yan. Sa harap lang, sa likod wala na. Yan. So, ito ngayon yung front. Ito yung back. Okay? So, ito yung sleeves. Ito yung front. At ito naman yung back. Okay? So, sana makatulong sa iyo yung tutorial ko nito para sa paggawa ng pattern ng blouse. So, hanggang dito na lang. So, dito nagtatapos yung aking tutorial. Salamat sa panonood. Bye!